Magandang umaga po sa lahat ng mga magagandang anak ng Diyos na nandito sa loob at nandito sa labas. Praise the Lord. Kaya lang mayroon po akong paalala dyan sa nananatili dyan sa labas. Yung pong nag-enjoy sa labas. Sabi nila, pwede naman pala eh. Hindi pwede. Ipinaintulot lang yun noon dahil sa may kasagsagan. Pero ngayon na nakakapamalengke na yung mga tao, nakakapunta na sa mga mall, eh huwag na kayong mag-enjoy dyan. Praise God. Alalahanin po ninyo, sabi po ng iba, obey state authorities. Pero sabi pa nun ng Biblia, huwag niyong kaliligtaan ang pagsasama-sama. No? Sabi dito sa Biblia, submit yourselves unto God. Amen. Praise God. Huwag po natin maliitin ang ating Diyos at ikukumpara natin siya doon sa mga tao na pangkaraniwan, bakit nila pinagbabawal ang pagsasama-sama? Dahil alam nila na ang pagsasama-sama ng mga nananalangin ay nagkakaroon ng matinding kapangyarihan ang Diyos. Ang dami ko ng mga nakita ng mga lumpo, mga bulag, na gumaling. No? Ang dami ko nang nakita na saksihan sa dalawang mata ko. Kaya ganyan maglingkod eh. Dahil totoo yung Diyos na pinaglilingkuran ko eh. Noong araw, nandoon ako sa loob, nandoon ako, alam ko lahat ng sikreto ng aking dilim. Pero hindi po ako nakakita ng mga ganun. Na andoon nagpupuri lang yung mga tao, nagbabagsakan yung mga bulag, yung lumpo eh, gumagaling, praise God. At nung nagtawag ng mga gumaling, yung mga gumaling ng mga may saklay, ibinandera nila yung kanilang mga saklay. Praise the Lord. Wala pong politiko na makakagawa niyan. Wala pong religiyoso na makakagawa niyan. Diyos lamang. At kailan nangyari yun? Nung pagtitipon ng lahat na nagkakaisa na nananampalataya. Kapatid kaibigan, hindi po natin minamaliit ang ating po mga politicians. Pero we should submit unto God. Sabi po sa Biblia, huwag niyong kaliligtaan ang mga pagtitipon. Huwag kaliligtaan. May pandemya man yan, kaya ng Diyos na proteksyonan ka. Kung talaga ikaw nananampalataya. Alam niyo, ito po yung nakita ko, ito po yung natuklasan ko kaninang umaga lang. Praise God. Hallelujah. Revelation. Alam niyo, kapag kayo nananalangin, huwag ka mananalangin lamang na mananalangin. Kasi, pangkaraniwang ginagawa na lang na parang ano lang, yung pangkaraniwang wala nang pagkakilala doon sa Diyos na kinakausap. Kapatid kaibigan, hindi ko sinasabi na ako lang yung makakagawa nito. No. Hindi. Ginagbibiling ko po na nandiyan ka sa bahay. Kailangan makita mo yun. Kapatid kaibigan, yung iba, iniisip nila, kung pwede naman eh. Bakit ganito? Bakit? Tapos meron tayong palusot. Ayaw kaming palabasin ng barangay. Pero bakit ka pinalalabas pagkatatrabaho ka? Bakit ka pinalalabas pagka mamamalay ka? So, nasa sa iyo naman yun eh. Ano ba ang konsiderasyon mo doon? Kasi kinukonsider mo mas mahalaga yung pagtatrabaho mo, mas mahalaga yung pamamalay mo, mas mahalaga yung pagpunta mo sa gusto mong puntahan kaysa sa Diyos. Kapatid, ang nakita ko kanina, you were made to last. When God created you, when God created us in His image, God's image is lasting. He has a lasting image. And you were created in that image. You were made to last. Kaya nga, ano ang edad ng pinakamatatandang tao? Ang pinakamatatandang tao ay nagkaroon ng edad na 969. Amen? Ang daling tandaan, di ba? Balik-balik ka rin mo lamang. 969. Sino yun? Si Matusalem. Anong
dahilan at nabuhay siya ng gano'n. Pagkatapos, meron pa, hindi namatay. Sino yun? Ang una. Sino yung taong hindi namatay? Una? Pero pangalan niya? Hello? Ikausap ba ako? Anong pangalan ng taong hindi namatay yung unang-una? Oh my God. Read your Bible. Mga pastor, mga Bible study leaders, read your Bible. Anong pangalan ng hindi namatay? Enoch. No? Okay, balik tayo sa basics. Balik na naman tayo. Ano ang katangian ni Enoch? Ano ang katangian ni Matusalem? At sila ay nabuhay ng ganun. Ano ang katangian ni Adam? Ano ang katangian ni Eva? At ganun kahaba ang kanilang mga buhay. At kailan nag-umpisa na umikli ang buhay ng mga tao? At ano ang pangako ng Diyos sa mga utos ng Diyos na ayaw na nung iba? Utos siya. No? So kung yung magulang mo, ayaw mong inuutusan ka ng magulang mo, ikaw ay masamang anak. Dahil yung magulang mo, hindi ka na kailangan utusan dapat nagkukusa kang tumulong. Kaya yung utos niya ay isang pagkakataon para ipakita mo ang pagmamahal mo sa iyong magulang. Kung kinukontra mo yung utos ng magulang mo, ibig sabihin, wala kang pagmamahal. Kaya ang Diyos, na-force niya yan. Matagal niya nang na-force yan. Sabi niya, igalang mo ang iyong ama at ina sapagkat ito yung unang utos na may pangako. Ano pangako? Lalawig ang iyong buhay at hindi ka mahirapan. Hindi ka mahirapan. Isang araw, pinapanood ko yung istorya ng buhay ng pagtakas at pagtatago ni Adolf Hitler. Kilala niyo si Adolf Hitler, di ba? Hindi ito yung hitman ni Kwan. No. Alam niyo ba na kung maari lamang na si Hitler ang pumatay sa kanyang sarili, ay ginawa niya. Ayon dun sa mga testimony ng mga taong malapit sa kanya at yung mga taong naglingkod sa kanya, sila yung nagte-testimony. Iba't ibang panahon, iba't ibang lugar kung sila in-interview, iisa lang ang kanilang sinasabi. Nahirapan ng gusto si Adolf Hitler nung siya'y mamamatay. Parang gustong-gusto na niyang mamatay, pero hindi siya binibigyan pagkakataon na mamatay. Darating ang panahon, ganun ang mangyayari. Bakit? Nakasulat sa Bible. Merong isang bahagi sa Biblia na pagdating ng taong yun, ng pagkakataong yun, yung mga maiiwan na hindi napasama doon sa mirapture ng Panginoon, hahangarin nila, sisigaw sila, iiyak sila. At ang kanilang hihilingin, daganan mo na kami, mga bundok, daganan mo na kami. Patayin mo na. Naalala ko yung kwento ng araw ng mga taong tagalito. Nakita ko na yun kasi nung ililibing yung mga taong yun, ando na ko sa San Nicolas. Sabi ko, ba't napakaraming taong ililibing yun? Kasi yun yung mga nahuli di umuno doon sa parang ng mga kalaban ng gobyerno o sila yung mga gumagawa ng hindi maganda. Nung pinapahirapan sila ng mga sundalo, sumisigaw sila, patayin nyo na kami. Sipin mo, kapag ka ikaw ay sumisigaw ng patayin ka na, ibig sabihin, hirap na hirap ka na.
Hihiwain ka pagkatapos lalagyan ng asin. Pag buhay ka, masakit yun. Kaya kung gusto mong mamatay ka na lang para hindi mo na maranasan yung sakit na yun. Yun lamang sinusuntok ka eh. Lalaki ka, sinusuntok ka ng kapwa mo lalaki. At hindi ka makaganti. Ang sama-sama na loob. Ang unang papatay sa iyo ay yung sama na loob. Ganon ang kahinatnan nang hindi masyadong pinapahalagahan ang salita ng Diyos. Kayo mga tagakatiwala, ayaw ko na magsalita doon sa mga hindi ko na sasakupan ang pamumuno. Pakita natin mga kapatid na kahit anong mangyari, susundin natin ang Diyos. Alam nyo, walang panlaban na verse doon sa submit unto God. Pero yung obey state authorities, meron po yan. Kaya huwag po ninyo laging gagamitin yan para makalusot lamang. At marami tayong pag-uusapan yan. Kahit na daang mga verses ay pwede kong ibigay sa inyo. Pero yung kukontrahin mo, you will not submit unto God. Mahirapan kang patunayan yan. Bakit? Kapag ka pinatutunayan mo yan, nilumalaban sa iyo, sarili mo mismong konsensya. Submit unto God. Noong panahon ni na Moises, nagkaroon ng matinding sana. Bago palayain ng paraon yung mga Israelita, ang huling pangako o huling utos ng Panginoon ay yung mga Israelita magkakainan sila. Detalyado ang mga gagawin nila. Ito po yung unang komunyon. Detalyado ang kanilang gagawin. Merong edad na kailangang patayin yung buyag na kanilang kakainin. At isa sa mga iniutos ng Diyos doon ay yung dugo ng kordero. Ay ipapahid nila doon sa kanilang hamba at sombrero ng kanilang mga bahay. At lalaktawan sila ng espiritu ng anghel ng kamatayan. Yung walang pagpapahid, pinapatay yung mga tao, lalo-lalo na yung mga panganay. Kaya ang nakalagay sa Bible, ganun na lamang ang pagtangis ni Raquel, sapagkat yung kanyang mga anak ay nangangamatay. Kapatid, yun ay isang salot. Pero yung mga Israelita, ibig sabihin yung mga nag-submit sa Panginoon, nilaktawan. So, ang ibig sabihin, ang iyong buhay at ang iyong kamatayan ay nakasalalay sa kamay ng Diyos. Hindi po nakasalalay sa bakuna. Hindi po nakasalalay sa face mask. Kanina po pinanunood ko yung pagtuturo ni Benihim tungkol sa how to have a powerful prayer. Ang dami niyang mga tinuturoan, magkakatabing ganyan doon, parang kuweba yung kinaturoan nila. Pero wala silang face mask. At bago po yung turo yun. Isa po ako sa taga-subaybay sa mga turo ni Benny. Nakita ko po na kapag kayo sinandig mo ang iyong buhay sa Panginoon, kapatid, takot ang diablo sa iyo. Sabi sa Bible, di ba? Submit unto God, and the devil will flee away from you. Kapatid, yung pandemya na yan, actually wala na pong pandemya.
Pandemya na yan. Kung paano nagkakapera. Yung pong pandemya na yan, na kung saan kahit hindi ka namatay sa COVID, idideklarang namatay ka sa COVID. Para nang sa gayon, malaki ang masingil. Kapatid, yung sinasabi ko, naging karanasan namin. Hindi po hearsay. Nakipagtalo pa nga ako dun sa doktor. Sapagkat yung daw mga doktor mismo, mapaupo lang, iniimbestigahan at inilalagay sila sa PUI. Sabi ko, ano yan? Halatang lokohan yan, sabi ko. Ibig ko sabihin, kahit yun nasabit ka, inubo ka, ilalagay ka ron. Eh wala po tayo magagawa. Yung po ang policy. Kapatid, tama na sumunod ka sa sinasabi ng mga taong gobyerno. Kung nasa linya ng salita ng Diyos. Kapatid, noong panahon na liligtas ng Diyos ang mga Israelita, nilalaktawan ng anghel ng kamatayan ang mga Israelitang may bahid ng dugo. Sino dito ang naniniwala doon sa bahid o sa dugo ng kordero, yung kapangyarihan ng dugo ni Jesus? Bakit mo pinaniniwala? Nakapagpahid ka naman ako. Kasi sinabi yung Biblia. Sinabi kasi ng Biblia. Kaya mo pinaniniwala. Bakit? Sino dito naniniwalang nilikha ng Diyos ang buong sanlibutan sa pamamagitan ng magkaroon? Niniwala ka. Ba't ka naniniwala? Wala ka naman doon. Hindi na narinig, hindi mo nakikita. Kasi sinabi ng Biblia. Ibig sabihin, pinatutunayan ito ng napakaraming experiences at mga nagsasabi. So kaya sumunod ka. Kapatid, huwag mo sabihin yung mga nangamatay ng mga doktor, wala silang mga pangdepensa. Meron. Pero, bakit sila namatay? Hanggang doon na lang yun eh. Yung isang kasama kong pastor, 1 week before, magkatabi kami. Nagiinuman kami. Nagiinuman. Pareho kayong pastor. Hindi lang pastor. Pareho kaming bispo. Nagiinuman ng kape. Pero kami iinuman ng kape dyan eh. At saka pagka nagtatagpo-tagpo kami, ayun, ganun ang ginagawa namin. After 1 week, nakita ko siya sa Facebook. Nandun sa kama. At maraming mga nakakabit sa kanyang katawan. Sabi ko, Bishop, ano nangyari sa'yo? Nadali raw siya, positive. Positive ng COVID. Praise God. Sabi ko, mas positive ang salita ng Diyos dyan. Amen? Amen. Yung COVID, wala namang sign of the cross eh. Yes. Hello? Anong sign ng positive? Cross. Hindi lumapit ka doon. Praise God. That is a plus sign. Plus sign that you will still live and do exploits for the Lord. Ngayon, ayan, nakikipag-text na sa akin, nakikipag-usap na sa akin. At maraming bumilib sa kanya dahil yung pananampalataya. Pero, ano siya sa Asian? Nung siya'y dinala dahil sa COVID. Ibig sabihin, yung mga doktor na may mga kakilala nga akong doktor dinala rin sa first class ng mga ospital.
Pero matigok din eh. Hello? Si Matt, magtatawa ng kanya kapag magsasalita. Kasi naranasan nila doon sa PGH, katabing-katabi ng mga COVID patients yung kanilang kinaroroonan. Pagka yung naghahatid nga kami doon ng damit at saka yung pagkain, pinapagalitan kami ng gwardiya. Kasi pareho na kami matanda ni step test. Alam mo na, sabi nila, pagka matanda, marami ng pribilegyo yan. Pinapagaling. Lalo ka na tayo. Kasi hindi ko na tinatago yung yung puting buhok eh. Dati-rati, nagpipinta pa ako. Kaya alam nyo, ang mahirap doon sa nagpipinta, pagka lumitaw yung mga puting-puting ganyan, kabado ka na, baka may makakita sa'yo. So, maglalagay ka ulit. Ngayon, pinakita ko na nagpakatotoo na. Yan. So, wala na nagtatanong. Meron nagtanong sa akin, bakit yung dito mo hindi puti? Bakit itim yung dito? Tutuklasin ko kung paano nangyari yun. At babalik ka rin ko. So, ibig sabihin kapatid, itong pagtitipon-tipon natin ito is para palakasin ang iyong pananampalataya at pagsandig sa Diyos. Hindi ito pagtitipon na kung saan tayo ay mag-uusap tungkol lamang sa relihiyon. No. Kapag nakita ng mga tao na yung mga taong nananampalataya kay Kristo ay mayroong kakaibang kapangyarihan, ito makakaakit sa kanila para mabuhay para kay Kristo. Paano ba dumami ang mga Kristiyano? Nung nakita nilang ang mga Kristiyano ay iba ang kanilang buhay kaysa doon sa pangkaraniwan. Pansinin niyo, binabasa niyo ba yung Book of Acts? Doon sa Book of Acts, wala pong nagkakasakit doon. Wala pong mahirap sa kanila. Ang pangkaraniwang nangyayari ngayon sa mundo, sakitin ang mga tao. Malaki katawan niya, pero may diabetes. May sakit sa puso. Bakit? Yung siguro magandang tuklasin sa ating mga Bible study. Amen? Huwag na yung masyadong maraming mga ritual at nag-aaway lang tayo ng hindi natin katulad. Ang tuklasin natin ay yung kalooban ng Diyos. Bakit kaya nilikha ng Diyos na ang tao ay maging kawangis niya? Because you were made to last. You were made to last. Maski yung mga hayop, mas tumatagal ang buhay ng tao kaysa mga hayop. May nabubuhay na tao hanggang 96 years old. Pero wala pa akong nakitang elepante na nabuhay ng 80 years old. Walang kalabaw na nabuhay ng gano'n, samantalang mas malakas ng kalabaw. Bakit? So, ibig sabihin, God has given us the control also. Number one, God has given us the complete ingredients to a lasting life. A life that is full. An eternal life. Pero, noong yung palaon ng palaon, mula doon sa pagkakalikha ng Diyos, ang tao ay paikli ng paikli ang buhay. Lalo ngayon, kasi ang dami ng artificial. Pati nga mga mukha ay artificial na yun. Praise the Lord. Kaya ang dami pupunta talaga sa impyerno. Bakit? Pag hinanap, yung dati mong mukha na likha ng Diyos, absent ka. Bakit? Iba na yung present. Praise the Lord. Na ako'y nandoon sa Saudi nung, sabi nung aking tauhan,
Bilog. Pag-uwi natin, paayos tayo ng mukha. Sabi, ayoko, mahal yun eh. Sabi niya, ako naman eh, doble nga ang sweldo mo sa akin eh. Kuripot ka. Para sa'yo din naman yun eh. Ayoko, sabi ko. Paayos na yung ilong mo, sabi sa akin. Huminga ako, ayos naman. Ayos naman paghinga ko. Sabi niya, hindi maganda ang hugis. Ito, papaayos ko yun. Sabi niya, mas maganda ang hugis ng ilong mo, sabi niya. Pero papaayos ko to. Gusto mong maging tawag sa iyo, peke ilong? Maganda naman. Okay, bahala ka. Sakaw na lang. Pero ako, ito yung dinesign ng Diyos, alam niyang bagay sa akin. Amen? Alam niya kung anong babagay sa iyo kasi siya yung may-ari. Siya yung may-ari sa iyo at siya yung umimbento sa iyo. Amen? Kahit na nakayuko yan, dahil niya yung ilong mo nakatunganga. Diba? Kahit na flat yung ibabaw niyan, dahil niya yung yung kulay mo. Meron akong alam, nung araw, talagang nagugwapuhan ako dun sa batang yun. Maitim siya. Bilog ang mukha niya, bilog yung mga mata niya, lalaki. Pati yung kanyang ilong, parang kamatis. Bagay na bagay sa kanyang mukha. Parang kamatis. Nung yumaman, nung lumaki na siya, tumanda na siya, mukha na siya multo. Bakit? Wala na yung parang kamatis. Tumuli siya dito. Pagkatapos yung kanyang mukha, nag-iba, hindi na bilugan. At pagkatapos yung kanyang kulot na buhok, natingkit, iba na rin. So, mas gwapo yung yung nakita kong itim na negro, na malaki yung mata, makapal yung labi, parang kamatis ang ilong. Mas bagay, mas maganda. Kaya lang, ang hindi nila napalitan, yung boses. Ang ganda hanggang sa namatay siya, ang ganda ng boses niya. Bakit? Hindi na nila kayang palitan. Pag kumakanta, "Then the two of us lived no more." Ang ganda! No? One day in your life, you remember a place, someone's touch. Nakikita mo yun, ang ganda. Pero nung lumaki na, maganda pa rin, kumanta, rin pa rin, pero yung mukha, nakakatakot. So, gusto kong patunayan sa iyo na mas maganda ang ginawa ng Diyos. Mas napoprotektahan ang ginawa ng Diyos. Kaya mas maraming mga kalamidad na nangyayari. Bakit? Kasi mas maraming naniniwala doon sa mga artificial. Mas maraming naniniwala na yung Diyos ay parang natulog na at hindi na niya kayang proteksyonan yung kanyang buhay. Kapatid, maski tanong ninyo yung mga impo ninyo, mas karamihan ngayon, yung lolo kasi edad ko siguro no? Pero yung mas matanda sa akin, tanongin nyo kung ano ang uri ng kanilang buhay. Simple-simple. Buhay na malapit sa Diyos. Maaring mali yung kanilang pamamaraan sa natututunan natin ngayon. Pero in the Spirit, they did not memorize Bible verses. Kaya wala sila masyadong kaaway. Sino ba ang maraming kaaway at maraming kinatatakutan? Yung mga nagme-memorize ng verse. Hello? Amen. Kailangan isagawa mo yan. Hindi ko sinasabi wag ka mag-memorize kung gusto mo Ako nagme-memorize ako Ayoko lang magyabang ng paramihan tayo ng memory verse. No. Kasi what does it do to me kung hindi ko naman na-i-apply?
Amen? Yabang lang. Hindi nyo ba napansin nyo na kapag ang tao ay nagsasalita tungkol sa Biblia, meron pa siya may mga verses na sinasabi nayayabangan ka. Para bang natatakot kang makausap ito. Oops, mas magaling siya sa akin. Praise God. Kasi hindi naman ganun magsalita si Jesus. Hindi rin ganun magsalita si Pablo. Amen! Gagawin mo yan kung ikaw nagtuturo doon sa sementeryo, seminaryo. Para alam nila kagad mong klate. Pero yung pangkaraniwang mga tao, kausap mo, huwag mong gagamitan ng ganoon. Bakit? Kasi inilalayo mo sila sa iyo. Amen? Kasi sobrang galing nito Baka hindi ako pwede rito. Pagtawanan ako nito kapag nagkamali ako. Pero ang mahalaga dyan, memoryado mo man o hindi, ginagamit mo. Inia-apply mo. Nakalagay doon, huwag niyong kaliligtaan ang pagdalo sa mga pagtitipon. Huwag kaliligtaan. Ibig sabihin, yung bang Diyos na yun, hindi niya alam na pwede kang pasukin ng virus niyan? Hindi ba niya alam? Pero alam niya, pero bakit ka takot na takot? Alam niyo ba kung bakit si Abraham ay tinawag na ama ng pananampalataya? Alam niyo ba kung bakit si Abraham ay hindi nagreklamo nung hiniling ng Diyos yung kaisa-isa niyang tunay na anak, hilingin ng Diyos na ihandog. Alam ni Abraham na pag sinabi ng Diyos, ihandog mo sa akin ang iyong anak, papatayin yun. Alam niya yun. Kasi sanay siya sa ganung buhay. Kapag sinabi ng Diyos, o kaya yung sinasabing ito'y handog, ito'y ibibigay mo yung kanyang buhay. Kaya nga nakahanda si Abraham, meron siyang tabak na dala-dala at hindi niya masabi kay Isaac, noong ihahandog na si Isaac, isipin mo, pinagbitbit niya ng maraming kahoy, si Isaac kasama yung tauhan niya, dalawa, at umamig sila pagkatapos iayos mo yan, isalansan mo. Hindi alam ni Isaac na yung isinasalansan niya ay panggatong para sa kanya. At palagay ko naman nung tinutusan ng Diyos, ni Abraham, si Isaac, na pinagbitbit niya ng kahoy pagkatapos pinagsasalansan, hindi tinitigan ng pailalim ni Isaac, yung tatay niya. Ngayon gawin yan. Ako na nagbitbit yan pagkatapos ako pa magsasalansan. Kaya, ang ikli ng buhay mo, boy. Kasi kapag kapalalawigin yan, dami magmamana pa sa'yo, sisirain mo ang mundo ng Diyos. Hindi na kinakailangan ipaliwanag yan. Ilan ang mga bata ngayon na kapag kainutusan mo, sasagot sa'yo, wait. Magdurugo ang muso mo yung araw kapag sinabi mo sa tatay ko yan. Yes. Ngayon, sasabihin mga bata, ididimanda kita. Ipababarangay kita. Bakit? Kasi nawala sa Diyos ang isip ng mga tao. Kaya mag-iisip yung magulang, sana pinilipit ko na lang ilong nito nung bata ko. Biruin mo, hirap na hirap ka, pray ka ng pray, dasal ka ng dasal para pagka yung panganak yung bata, maayos, nalalakihin mo maayos, pagkatapos sasagutin ka lang na gano'n. Bakit? It is a cause of our environment. Kaya sisisihin mo yung environment,
Siguro kinakailangan magkaroon tayo palagi ng retrospection kung sino tayo. Amen. 6 months bago manganak si Esther, pinapanalangin ko na palagi, Lord, gusto ko sa ako, ganda, malusog, hindi mahirapan yung aking naluga sa panganganak. Kasi pag nahihirapan siya, hirap na hirap din ang kalooban ng aking anak. Yes. Amen? Yes. Baka umiyak pa yan ng todo-todo pag nananalangin. Katulad ng pagka pinapanganak yung mga anak ni Marites, mga pinumber ko. Si Marites, kaya number ko kasi pangalawang asawa ko. Namatay kasi yung isa. Ang natatandaan ko lahat eh. Yung pinganak si Ruth, palibasa si Ruth eh, panganay. At kukunti pa yung pera namin. Napawaw kayo. Apo. Ano ibig sabihin? Marami ngayon. Marami talaga akong hinihintay. Kaya nga nung sabi ni Marites sino tatakot sila? Yung din ako natatakot na tatanungin siya, buntis ka na ba? Lili ka na ba? Hindi pa eh. Ba't gano'n? Ba't hindi ka na magkaroon ng anak? Matanda na yung asawa mo. They're saying bad words. Matanda na raw yung asawa ni Marites. Kaya sabi ni Marites, gusto din magkaanak. Ako sabi ko, wag muna, after 3 years. After 3 years? Di tumanda ka pa ng 3 taon. Wala silang tiwala eh. Kala nila, uugod-ugod na ako eh. So, ganito. Sabi ni Marites, tuturo ka pa naman ng pananampalataya, ikaw itong walang pananampalataya. Paano kung gusto ng Diyos na ako yung magkaroon na ng baby? Natauhan ako na. Ha? Hello? Walang verse na sinabi. Pero tumama sa kalooban mo. Paano? Kung gusto ng Diyos na ako'y magkaroon ng baby, dahil sa karamutan mo, sa pagkamakasarili mo, hindi ako magkakaroon. Sabi ko, gusto mo na. Tara! Yung pagkasabi ng tara, iba yan. Praise God. So, dumating yung panganganak niya. Andito kami. May message yan. Sabi niya, alagay ko mga anak na, tara. Yung bata, di ba? Magtango tayo. Kasi, siyempre, sanay na ako. 2 na yung anak ko eh. Puro ka naman kalunguan eh. Hindi, kako. O kaya, tara, magtakbuhan. Tapos mamaya okay. Sabi niya, may lumalabas yung tubig. Pumutok yung palubigin. Alam ko na rin yun kasi may experience eh. Masama ito pagka hindi nanganak agad. Tapos, dating ng 2:00 ng hapon, patindi ng patindi. Sabi ko, mahiga ka na lang. At ako naman, kinausap ko si Noel Ordonez para sunduin yung kanyang nanay. Para pagdating ng nanay niya, papalabas na yung bata. Ang depresya mo, adilantado yung bata. Nauna na.
andyan na. At sumisigaw na si Marites. Yung iba, ang sinisigaw yung asawa, ang pangalan. Pero siya, si Jesus ang sinisigaw niya. Jesus, tulungan mo ako, Jesus! So, ako naman, ako yung nandun sa tabi niya. Mga lalaki, pagka nanganganak yung asawa niyo, kung yung iiwan, ikaw ang pinakamatinding sandigan niya. Kung hindi siya makapanalangin, ikaw ang matinding sandigan niya. Huwag ninyong iiwanan yan. Parang buhay at kamatayan yan tapos iiwan mo. So, ito habilin ko sa inyo bilang magkaibigan na lang. Okay. Di nandun ako. Kaya kikita ko na. Talagang nagwawala na sila. Sa loob. Sabi ko, huwag ka munang lalabas. Wala pang kumadrona. Aba, ayaw pasaway. Talagang gusto na niyang lumabas. So sabi ko, Panginoon, yung aking biyanan nandun sa pinto eh. Ay! Mga kapitbahay! Tulungan niyo ako! Isipin mo, kung nagpuntahan yung mga kapitbahay, di nakakita sila ng show. Sasabihin ko sana, tigil! Tapos sabi ko, Holy Spirit, anong gagawin ko? Yun ang maganda sa ikaw ay dikit sa Diyos. Hindi ka dikit doon sa reliyon. Dikit ka sa Diyos. Sabi ko, Holy Spirit, anong gagawin ko? Kilala ko naman siyempre yung feeling ng Holy Spirit kasi lagi mo kausap eh. Sino dito lagi kausap ang Holy Spirit? Pag lagi mong kausap, kahit nandoon sa kabila yung telepono, alam mo. Praise God. So sabi niya, taas mo yung kwet. Pag yung gumagano siya, sabi ko, pag itinaas ko yung kwet, lumabas yung bata. Nagulat pa ako, nasalok pa. Kaya yung unang nilagpakan ng mukha ni Ruth, yung palad ko, hindi ko akalain na magiging malaki yung ulo. Kasi parang balot lang. Ay! Nagulat pa ako. Praise God. So, ganun. Noon, kaya ayaw kong magbigay ng baby, mahal ang gatas. Pero mula noon hanggang ngayon, mahal pa rin ang gatas. Hindi lang nagmura. Pamahal ng pamahal. Pero nakaka-survive, nadugtungan pa. No? Nagkaroon pa ng David. No? Nagkaroon pa ng Lisa. Si Lisa ang magandang kasi ito sabi ng kumatrona, nung itulak mo, pagtulak ko, akala mo si Superman. Lumipad. Sabi ng kumatrona, ay! Sumobra ang tulak ko. Pero may mga sinyalis pala yun. May mga sinasabing sinyalis yun. Yung paglipad niya, yung parang ang lakas eh. May gagawin siyang yung kakaiba. Si David naman, nababalot ng yung parang plastic dito, ulo niya. Kaya tinanggal ko kaagad yun. Tapos kasi baka hindi makahinga. Natatandaan ko lahat yun. Kasi ako yung kasama doon. No? Hindi lamang nung ginagawa yan, kasama ako. Praise God. Nandoon ako. No, lumalabas na. Welcome! Bini-welcome mo. Hindi yung, saan ka galing? Sa kapatid ko, bakit? Manganganak yung asawa ko, tatakot ako. Dapat bini-welcome mo.
Ganun nangyari, kapatid. Isinalalay ko ang lahat sa Panginoon. Sabi ng doktor namin, si Dr. Anis, babakunahan si Ruth. Sabi ko, ayaw kong bakunahan yan. Kasi anti-polio, tsaka yung antay na yun. Sabi ko, ang Diyos ang proteksyon natin. Amen. Kaya, may karapatan ako magturo ng pananampalataya eh. Amen. Yes. Ang Diyos ang proteksyon natin. Lumaki si Ruth. Noong siya'y lumalaki, nag-aaral na dyan sa bayanan. Nanilaw si Ruth. Hindi namin alam kung bakit. Tapos sabi ng mga doktor, baka may nag-depresya yung liver niya. Nanilaw. Umiyak si Marites. Nag-pray. Kaming dalawa nag-pray. Alam nyo, hindi kami na ospital. Himala na bago ang kulay ni Ruth. Samantalang noong pinauwi ng teacher na hindi pinasamahan, galit na galit si Marites. Sabi ko, kamagalit. Igagawin ng Panginoon siya. Nagkaroon ng himala na wala yung sakit niya sa liver. Hindi na naulit. God's protection is better than the bakuna. Vaccine. Tapos, yung sumunod na matinding pagkakasakit ni Ruth, sinusubukan yung ano ko eh. Yung pananampalataya ko eh. Nagsusuka siya. 3 araw. Eh samantalang ako, may meeting kami doon sa church, doon sa pinaglilingkuran ko bilang isang evangelist. For 3 days, busy-busy ako doon. Pagkatapos, pag-uwi ko, inaapoy ng lagnat si Ruth. Sabi ko, ano nangyari dyan? Siguro maganda dali natin sa doktor. So sige ka ako. Dala namin dyan sa doktor. Pagbukas ng pinto ng kotse, yung doktor, kinuha niya si Ruth, nasuka ang pati yung doktor. Sabi ng doktor, baka dysentery. Tapos, binigyan ng gamot. Damag, lalo lumala. Mali yung naibigay ng gamot. So, hindi ko mo doktor yan, perfect na. Amen? Lagi kang kumabit sa Diyos. Dinala ko ulit kay Dr. Marluto. Sabi ng doktor, Tay, malala ang sitwasyon. Baka pumutok ang appendicitis ng anak. Namamaga pala yung appendix. Dalhin ninyo sa mas malaking ospital. Wala kaming facilities dito. Either perpetual or PGH. Ewan ko kung natatanda ni Magis yun eh. Hapon, nung dinala natin sa PGH. Tanda mo? Okay. Talagang natatanda mo, sabi mo, matalino ka eh. Hindi nga lang halata daw eh. Tapos, nung dinala namin, sinulubong siya ng 6 na doktor, lahat nagkakaisa, puputok na ang kanyang appendix. Baka mag-rupture. Okay. So, bumili na ako ng lahat ng mga kailangan. Pero dumating yung pinangako nilang oras ng operasyon, wala. Samantala, palala ng palala yung kanyang appendix, yung appendicitis. Pangako nila alas 8 ng gabi, operahin. Hindi nangyari. Alas 10,
Pangako na naman. Hindi nangyari. Alas 12, alas 2, alas 4, alas 6 na naman ng umaga, alas 8 ng umaga, alas 10 ng umaga. Pagdating ng alas 12, nagsumbong na ako doon sa direktor ng ospital. Pinasok ko na yung direktor ng ospital, sabi ko, kahapon pa po, kagabi pa po. Alas 6, sinabi nila, mararapture na yung appendix ng anak ko. Pero hanggang ngayon, hindi pa po nila nagagalaw. Niisip ko, baka may palakasan. Yun na naiisip ko. You have to excuse me kasi ganun talaga maiisip mo di ba? Na ibang, lalo na kung nakikita nila kung wala kang pera. So yun ang kaya lahat na ng makasalubong ko, hindi mo na maipinta mo ka ako, nakasilangan mo na ako. Pero noong alas 12 ng gabi, na wala pa nangyayari, punta ako doon sa parking lot at umupo ako doon sa kotse. Sabi ko, Lord, alam mo kung bakit dinala ko dito sa ospital ng anak ko. Ayaw ko kasing mapagsalitaan ng kung ano ng mga negatibong isipan, kung ano mangyayari sa anak ko. Pero alam mo that deep inside me, mas matindi ang pananampalataya ko sa iyo kaysa mga dito dito. Dito, Panginoon, nasisira ang pagka-Kristyano. Samantalang kung ako'y kampante sa iyo, nananatili akong Kristyano. Ganun pa man, Panginoon, ako'y naniniwala sa iyo na walang kutsilyong hihiwa sa tiyan ng anak ko. Walang kutsilyo na hihiwa sa tiyan ng anak ko. Paulit-ulit yun, 3. Yun ang pananampalataya ko, Panginoon. So kinalimutan ko na lahat yung mga naiisip ko, kinalimutan ko na yung mga pangako nila. Ang alam ko, walang kutsilyong hihiwa sa tiyan ng anak ko. So nang alauna ng hapon ng kinabukasan, nakalimutan ko yung sinabi ko kay Lord na walang hihiwa. Tinawag ako pagkatapos ihanda ko na raw yung mga gagamitin. Lahat na nakahanda na. Tapos habang nag-uusap kami ng nurse, ini-interview ko for the last interview, si Ruth tumayo sa steel na kama, di ba? Yung kama nila na parang parang tagkara ng mga karne niya. Tapos tumayo si Ruth na gano'n. Yung tayo niyang parang mayabang gano'n. Tapos sabi ng nurse, di ba yung anak niyo? Hindi nakakatayo yung may appendicitis na ganyan. So pinuntahan niya, tinignan yung mga kuko. Ganun pala yun. Hindi naman imamanicure kuko ang tinignan. Diba? Nagtatapos ang ginagawa ng mga doktor eh. Wala naman sakit sa mata eh. Pati mata pinakikit. Diba? So, tinawag niya yung doktor. Yung 6 ng mga doktor na nagsabing mararapture na ang kanyang appendix. So, hali ka sila. Kakagulo sila. Tapos pinahiga. Pagkatapos pinatayo. Pinaupo. Pinatayo. Pinaupo. Pinatayo. Oh, ano, nararamdaman mo? Nahirapan ka? Opo. Bakit ka nahirapan, ha? Nakakapagod po ginagawa ko eh. Hindi yun. Tapos pinahiga. Ginanon yung kanyang tiyan. Gano'n. Tapos kaganon lang siya. Yung kanyang katabi na mama, ginanon niya. Ito, may appendicitis din. Ito yung operahin namin. Pagkatapos mo, ginanon yung mama. Ah! Sumigaw yung mama. Ito, ginaganon. Wala. Hihingi na sila. Sabi ng doktor, hindi kaya bulate? Isipin mo, bulate, naging bulate. Praise God. Kasi walang hihiwa eh. Kaya kinain ng mga bulate yung ano. Praise the Lord. Noon din, pinagpilitan kong ilabas. Sabi ko, kailangan ko ilabas ang
Sabi, hindi pwede. Obserbahan pa rin namin yan. Mga ilang araw, 3 araw. So pagka inobserbahan ninyo ka, kung pwede na ba siyang kumain at uminom, hindi. Sabi ko, iuwi ko na. Baka mamatay dito yan sa gutom at uhaw. Sabi ko, hindi ko na kailangan tiisin yun. Iuwi ko na. May tiwala ako sa Diyos. Tapos hindi against doctor's advice. Sabi ko, meron kayong papel na pipirmahan ko. Saan ka nakakita PGH yun? Walang form. Ibig sabihin, ayaw nila. Hindi na naniniwalang walang form na ganun. Meron yun. Sabi ko, ano ang gagawin ko kung sinasabi ninyong walang form? Kayo mismo sumulat. Sumulat ako. Sabi ko, walang kinalaman sa kapasyahan ng doktor. Kaya ano man ang mangyari, wala silang kasalanan. Pananagutan ng magulang ang ginagawa ko. Pagkat ipinanalangin ko sa Panginoong Jesucristo, kasali yun. Hindi ko ikinahiya. Yung iba, hindi babanggitin yun. Amen? Pero ako isinali ko, pinanalangin ko sa Panginoong Jesucristo na walang hihiwang kutsilyo sa tiyan ng anak. Pagkatapos nun, payag na sila, pumayag sila. Yung mga ibang nakita nila siguro yung pananampalataya ko. Meron 3 mga mama doon na grabe, puro sugatan. Nung papaalis na kami, sabi, brother, pwede bang panalangin mo rin kami? Nagkaroon ng maliit na kursido sa loob. Praise God. Mula noon, hindi na bumalik yung nakita sa isa, yung kanyang appendicitis. Kinabukasan, nandito sila sa harapan. Sila David. Ganyan sila. May hawak na bandera. Ang bayan ko'y tanging ikaw, kasi Independence Day nun. Kaya alam ko, that was June 11 nung lumabas kami. Kasi kinabukasan, kumakanta sila Ruth at sila David. Diyan, may mga halaman dyan. At sila'y kumakanta ng makabayan. Praise God. Anong gusto ko sabihin? Mas matindi dapat ang pananampalataya natin sa Diyos. Amen? Mas matindi dapat. Alam niyo, sa tindi ng pananampalataya sa mga sinasabi ng protocol na yan, ang dami na luging negosyante. Noong unang nauso yung plastic, yung face shield, may mga nagnegosyo, namuhunan milyon. Ngayon, magkano na lang yan? 10 piso. Noong una, mahigit 100 yung isa. Yung face mask mo, gumagamit ako ng face mask kapag ako naglalagari o kaya gumagawa, nagsisimento dyan para hindi pumasok doon sa loob ng dapang ilong. Praise God. Pero nung nagkaroon ng COVID, nagmahal. Yung N95 ay 95 pesos din. Nagmahal. Nung manaon, inalok si Marites ng magbebenta, ganito. Tapos kalugi-lugi yung iba. Ibig sabihin, kapatid, kapag ka nanampalataya ka sa Diyos, ang Diyos ang bahala sa buhay mo. Ang Diyos ang bahala. Hindi mo sabihin, hindi na kami kikilos. Wala akong sinabing ganun. Ilagay mo sa Diyos ang kamay mo. Kapag ka ikaw ba'y nasa kamay ng doktor, hindi ka na ba kumikilos? Kumikilos ka pa rin. Pero, mas timbangan mo ng gusto ang pananampalataya sa Diyos. Ewan ko, no? Palagay ko, hindi pare-pareho tayo ng antas, a measure of faith. Pero, hindi palagay ko masama na isalin ko sa inyo
yung ibinigay ng Diyos sa akin. Amen. Amen? Amen. Kasi anong saysay ng pagiging pastor ko? Kung gagawin ko yung para pabor lang sa akin, hindi niyo subukan. Sa akin, yung mga preaching, mga sermon na binibigay, actually is life-changing. Kasi pangarap ko talaga, at gamitin ako ng Diyos para mabago ang buhay mo, mabago ang pananaw mo. Bakit? Isang araw, mawawala na rin ako dito. Pero kapag may mga naiwan ako, na nakuha mo, namana mo, o natutunan mo, mabubuhay pa rin yung ako sa iyo. Yes. Amen. Yun. So, ibig sabihin nun, kaya yung iba, pag nagsalita, sasabihin, alam ko ng pastor mo, si Ruben ang pastor mo, no? Kasi pareho kayong salita. Amen? Amen. Kasi merong na isasalin. Sabi nga nung aking teacher nung araw, ako'y nasa grade 3, si Mr. Felipe de Guzman, kung pwede lamang ibaon ko sa utak ninyo, ibaon ko sa mga noo ninyo, yung itinuturo ko sa inyo, sabi niya, lamang na ibaon ko rin sa puso mo yung itinuturo ko sapagkat yun yung natanggap ko. Gagawin ko. Amen. Ayaw kung naging pastor ninyo kung pagkatapos sasabihin nyo, ay si pastor na yan, lakas kumain nun. Yun ang babalita. Yung pastor na yun? Yung pastor na yun mahilig yun magpasikat na, mahilig yun kumorma. No. Ang gusto kong mangyari, salamat sa Diyos sa pastor na yun. Marami akong natutunan na maganda na gamit ko sa buhay. Amen? Amen. Yun dapat ang hangarin ng, hindi lang mga pastor, mga Kristiyano. You have to make an effect on your friends, on your neighbors, yun sa mga environment mo. Kasi, we were created para maapektuhan ang mundo. Kaya, yung mga kamag-anak mo, dapat apektuhan mo na yun. Amen? Yung pisang mo, pupunta sa impyerno, pagkatapos ikaw nasa langit, hahanapin ng Diyos yung dugo niya. Huwag mong sabihin pastor ka o bishop ka, pagkatapos yung mga kadugo mo, yung mga tao na ibinigay ng Diyos na kasama mo, ay hindi mo na-apektuhan. Amen? Kaya nga kapag nananalangin tayo mga kapatid, ano ang lay, ano yung rule, anong law ng pananalangin? Di ba ganyan? Di ba ganyan? Nalimutan yung basics. Okay. Handa ninyo sapagkat ito ituturo ninyo sa 73 barangays ng Bacoor. Inulit na naman ni Lord sa akin. Pinapaalala na naman sa akin. Ayun, noong November, ano ang natin, ang prayer focus natin? Hindi po yung prayer focus ninyo na nandoon sa tinetext ni Pastora Miriam. You have to look at this. Kasi minsan hindi tayo nagkakasama-sama, hindi tayo nagkakaisa, at mas marami doon sa may pinapanalangin ninyo ay hindi nyo mga kakilala, hindi nyo alam kung ano nangyayari na. Pero ito, mangyayari ito sa buong mundo. Number 1, to inculcate prayerfulness in the body of Christ. Pag nagawa mong maging prayerful ang mga kamag-anak mo, wala na maghihirap. Yes. Bakit? Magiging fertilizer mo yun eh. Naalala ko yung aking bayaw, si Romel. Nagdaan ng bagyo.
Tumba lahat yung mga halaman. Doon sa parang. Yun ang mga halaman niya. Ang hindi natumba. Sabi niya, anong ginamit mong pataba dyan? Sabi nila Marites sila Tese, hindi yung nakasama dito Pero naapektuhan dahil napagkukwentuhanan doon sa loob ng bahay. Sabi yung si Keepers, the kingdom of God, tsaka panalangin doon. So ganun, naapektuhan. Ikaw ba, paano mo nang naapektuhan ang mga pinsan mo, ang kasama mo sa bahay? Alam niyo, ang unang-unang naapektuhan na tao na ang pinaborn-again, hindi yung mga magulang ko, hindi yung mga kapatid ko, yung kasama namin sa bahay. Siya yung unang-unang humingi ng Bible sa akin. Hindi ko siya binibigyan. Siya yung unang-unang at sabi niya, pwede ba akong sumama dyan? Pwede ba akong sumama? Kasi meron siyang nakita ng pagbabago. It speaks louder. Yung epekto sa buhay mo will speak louder than words that you say. Ikaw, paano yan kapag ang mga kamag-anak mo ay nakukulong? Pagkatapos pastor ka, isang sampal ni Satanas sa iyo na hindi nyo alam. Isang sampal ni Satanas, ibig sabihin, Jesus, inutil ang bata mo ko. Hindi yung tama yung isasabi mo, ay, mula nung kami naging Kristiyano, ang aking mga anak ay gumanda mga buhay, gumanda ang kanilang trabaho, gumanda ang kanilang mga posisyon. Hindi sapat yun, kapatid. How were you able to make your environment beautiful? Paano mo napaganda ang kapaligiran mo? He makes all things beautiful. And you are a representative of that maker of things that are beautiful. Then you should beautify also the things surrounding you. Amen? Amen. Kaya, yung isang taon, nagsikap ako makauwi ng Pangasinan. Kasi nung ako'y naborn again, nung May, it was May 15, 1985, nung unang na-evangelize ko yung aking mga pinsan na taga-Pangasinan. Pagkatapos noon, hindi na kami nagkikita until last year. Hindi ako tinitigilan ng Diyos. Sinasabi sa akin, kaya nagpunta ako at ng Bible study ako doon. Babalikan natin yun pagdating ng alam mo, ngayon nagiging maluwag na. Pagkatapos, unti-unting hinihigpitan na naman ni Satanas. Pero no way. Yes. There are so many warriors now. Amen. Hallelujah. No way. Hindi ka na uubra. Kung noon, mga duwag pa. Hallelujah. Ngayon, matatapang na. Matitigas na ang tahig ng Panginoon sa kanila. Hallelujah. Mananalo tayo. We're going to win. We're going to conquer. Amen? Yes. The Philippines, the whole Philippines will be saved. Amen? Amen. Praise God. Kaya, nung ako'y nagpunta ron yung mga kinausap ko, halos hindi na ako matandaan.
Samantalang ito yung mga ini-istorbo kung maigi nung ako'y ka-eskwela ko sila. Kaya nung tinanong ko, nung ako'y umalis dito noong 1964, sabi ko, ano nangyari sa inyo? Tumahimik ang buhay namin. Natawa ko nung yung aking kinausap. Akala ko, na-miss ka namin. Natawa ko. Nung tinanong ko, nung ako yung umalis dito, noong 1964, ano nangyari sa inyo? Sabi, tumahimik ang buhay namin. Ibig sabihin, panggulo pala ako. Bakit? Kasi nung magkakasama kami, pag Sabado, 1:00 ng hapon, magkikita-kita kami. Doon sa malayo-layo, doon sa harap ng bahay namin. Kikita-kita kami. Dala-dala namin mga tirador, kutsilyo, tapos mga bato. Tapos yung slingshot. May dala. Marunong ako yung ginagawa ni David. Kaya yung iba, kung pastor ka, kung di ka marunong nun, hindi mo mapapaliwanag kung gaano kalakas nun. Hanggang hearsay ka na lang. Ako alam ko yun, kung paano gamitin yun. Dala-dala akong gano'n. Mga 30 kami mga bata. Pupunta kami doon sa kabilang baryo. Sa Matalaba. Nag-aabang na rin sila. Gera. Gera. At pagka sinabi ko, okay, may taktika kami. Parang military tactics eh. Okay, ako. Kayo magtago. Diyan kayo sa mga paligid. Magtago kayo dyan sa mga pilapil. Tapos, ako, papasok. Pag pumasok ko, hawak-hawak ko yung aking slingshot. Yan. Makikita nila, nag-iisa ko. Ipapasok akong ganyan, makikita nag-iisa ko, mambabato ko muna. Pag nambato ko, ibig sabihin, palaban na. Tapos tatakbo ko. Pag takbo ko ganyan, kubkubinin nyo sila kapag nakapasok na sila. Haring David, di ba? Ganun ang taktika ng David eh. So, hindi ko pa nababasa yung Bible. So, likas yung yung dulo. Ganun ang ginagawa namin. Kaya, tuwing Sabado, may gira. At hindi kami titigil hanggat walang napapadugo. Pangkaraniwang napapadugo sila. Bakit? Ala silang taktika eh. Sugod na sugod. Kami, ako yung pamain. Pagkatapos, ito nakikita ko. Yung pamain, di ba si Kristo ang pamain? Yes. Si Kristo ang pamain. No? Pero binigyan ni Kristo ng kapangyarihan yung kanyang mga mananampalataya. Yes. Para kubkubin, patayin ang mga demonyo. Yes. Mga sakit karamdaman, kahirapan. Amen? Praise God. Kung susunod ka lang, doon sa sinabi niya. Kaya panalo tayo. Yes. Ngayon, nung una, takbuhan eh. Nagtakbuhan na lang, nagtaguan eh. Huh? Yung gulayat ng COVID eh, lumantad na ganyan. Nagtakbuhan lahat ng mga, sabi ng gobyerno pa, isara lahat ng mga church. Pinagmalaki natin. May hindi kasi seryoso noong mga nagkikita-kita. Yes. Totoo ba yung sinasabi ko? Yes. Yung iba kasi sinasabi mo, sinisiraan niya lang yung online. Hindi. Kapatid, sumasama ako sa mga online eh. Hindi ko naiintindihan minsan dahil yung ating internet. Pero kung magkakasama tayo, ipinapanalangin natin. Alam natin, nakapokus tayo. Alam niyo, kapatid, ang pananalangin kailangan nakapokus ka. Hindi kailangan yung pinapanalangin namin si ganito, si Eusebio ganito. Hindi. Ang kailangan mo, nakapokus ka. Ito pa, meron akong sinaway kagabi. Una, pinipintasan niya yung ibang mga tao na hindi natin kasama. Pagkatapos, sabi niya,
ipanalangin na lang natin siya. Sabi ko, hindi ka sasagutin ng Diyos. Kasi hindi sinasagot ng Diyos yung mga wicked people like you. God does not answer the prayers of wicked people. Yes. Kailangan punong-puno ka ng pag-ibig. Alam mo, at hindi ikaw yung self-righteous, na ikaw lang yung righteous, na ikaw lang yung bida. Ay sinabihan ko siya, actually, nag-leave the group ako. Ruben left the group. Kasi ayaw kong maging ipokrito. Sabi niya, yung daw mga hindi natin kasama yun. Sila daw ay ganito, tapos lalo na yung mga nagtuturo tungkol sa typing, tapos sabi niya, mga matatakaw, mga pastor. Ang dami natin pastor dito, hindi naman mga matatakaw eh. Puti na lang yung bahay ko, hindi grandeur eh. Makikita mo kayo nalalaglag ng mga kisame. Dahil nagpapayaman sa pamamagitan ng ties ng mga... Itong mga tao ito, hindi nila alam kung anong layunin ng mga salita ng Diyos. Kaya sila nagsasalita, nakarinig sila kay Eli Soriano. Yun ang sinasabi ni Eli. Yes. Matatakaw daw yung mga pastor. So, sabi ko, that is sweeping declaration. Lahat na. Tapos may sumagot sa kanya, nanirahan ako sa bahay ng pastor namin, pero hindi ko naman nakita yung sinasabi ko. Sabi ko, kabago-bago pa lang nito. Alam nyo, normal yun eh, yung bagong-bago ka, ang yabang-yabang mo. Amen? Mayabang ka kapag ngayon ka lang nakakabasa ng, yabang mo, gusto mong patunayan. Dahil kita. Pero, itatama natin, sino nga raw, ganun din ako eh. Bagong-bago, lahat ng mga Katolik, makikita mo yung mga revolution ng mga tiyanak. May tiyanak. Pero nung nabasa ko ang Bible, naunawaan ko, si Pablo, ginamit niya yun para maakit ang mga tao. Hindi siya sumama, na sumamba. Ipinakilala yung hindi nila kilalang Diyos na sinasamba. So mga kapatid, huwag ka siya masyadong overacting sa iyong kaalaman. Pwede ka maging overacting sa iyong pananampalataya. Walang kasalanan yun. Nakita ninyo ito. Sa pananalangin, anong inuuna mong papanalangin? Ang taong malalapit sa iyo. Ito yun. Ang taong malalapit sa iyo. Kasama na yung mga kamag-anak mo. Kasama na yung mga sambahay ng mga kamag-anak mo. Kasama na yung mga kandidato sa impyerno ng mga kamag-anak mo. Meron ka? Ilista mo na ngayon. Prayer focus mo yun. At mag-push ka. Pray until something happens. I-push mo yun. Ito, ano to? Manunuba ito. Di nagbabayan ng utang. Ito, ano nakalagay sa Bible? Sa Psalms chapter 37 verse 21, ang taong masama ay hindi nagbabayad, hindi nagbabalik ng kanyang hiniram. Tapos, ito, sino ito? Yung mga nagtuturo, imbis na pintasan mo, daming tagyawag pa rin. Butas-butas pa lang naman. Imbis na yun, o kaya, wow, ang galing niya, no? Memorize niya lahat yung nasa Bible, no? Ang gawin mo, tama sinasabi nito eh. Lord, bigyan mo ang Panginoon ng kapangyarihan para maisagawa ko yung din mo. Huwag mo siyang gayahin.
Otherwise, maging idolatry yan. No? Nung ako nasa JIL noon, kasi ang galing ng ano namin eh, kami pinakamarami eh. Ang galing. Kaya pagka hindi tinuro ni Kuya El, mali. Nung malaon, napag-alaman namin na pag hindi tinuro sa Bible, mali. Kasi idolatry yan. Kapag ka ina-idolize mo yung isang tao, doon, idolatry yan. Hindi idolatry, idolatry. Ngayon, tingnan mo kung tama yung kanyang sinasabi. Ang-uusap naman ng Diyos sa iyo eh. Amen? Amen. So, ganun ang gagawin natin. Alam nyo, nakikita ko yung pagka inoobserbahan ko yung mga great men and women of God, yung nakikita mo yung kapangyarihan, tapos ganun pala yun, nako-concretize yung spiritual things, it becomes a concrete thing dahil sa anointing ng Panginoon sa kanila. Hindi dahil sa kanila. I want to have the things that this person has. I want to have the things that this person has. And then nagiging, hindi maramot ang Lord. Yes. Yung bumubuhay ng patay na yan, sa kanyang panalangin, Lord, gusto kong, kung 20 na buhay niya, 23 ang akin. Pastor mo, palagay ko, ang dami-daming bumubuhay ng patay ninyo. Amen? Palagay ko, Lord, yun na papagaling na cancer niya, Lord, ibigay mo rin sa akin yung iba. Ang dami-daming pupunta sa iyo na magpapapray, hindi pa magastos. Amen. Ganon. Pero huwag mo siyang pupunta na. Dahil ikaw yung ginagamit ng Panginoon, hilingin mo gamitin ka rin ng Panginoon. Yes. Hindi lang siya, kasi napapagod din siya. Alam mo ba may kwento? Doon daw sa langit, may pumasok, hinahanap yung mga santo. Ayun. Eh, yung mga hindi masyadong kilalang santo, matataba. Masok yung matataba yung mga hindi masyadong kilalang santo. Bakit? Hindi busy. Tapos, sabi nung pumasok, gusto kong makita si Mama Mary. Yan ang pinakasikat na santo, di ba? Gusto daw niya makita si Mama Mary. So, sabi, bumalik ka na lang sa isang araw. Bakit? Sila Mama Mary. Tapos tinabalik, gusto siya. Gusto talaga niya makita si Mama Mary. Itinurong gano'n, doon ka pumunta, doon sa sulok na yun. Kakaliwa ka, pagkatapos kakanan ka. Yung dulo roon, makikita mo siya. Punta na ngayon yung kalulong pumunta eh. Hindi mo lang. Wala sa Bible to. Kahanapin ninyo. Pagkatapos, nung pagpunta niya ron, sabi nung tao, asa si Mama Mary? Ayun. Ha? Huwag kang gaganyan. Tanong mo siya. Dinilpitan. Kayo nga ba yan, Mama Mary? Na may sinasalarawan, sariwa-sariwa si Mama Mary, para matanda pa si Jesus, hindi ba? Okay. Ano nang nangyari sa inyo? Nagkaganyan kayo. Bakit? Tumanda kayo na ngayon. Pinahirapan ninyo ako pagkatapos nagtataka. Lahat na lang nagdadasalin eh. Akin. Inuutosan niyo ako na inuutosan na magdasal para sa inyo. Panalangin niyo kami makasalanan. Ngayon kung kami mamamatay na lang kayo, ayun yung pagpulinas. Pagkatapos magtataka ka kung bakit ako nangayaya. Kaya kung mahal mo si Mary, huwag mo tatawagin na istorbo mo. Ba't hindi ikaw manalangin? Amen! Amen. Eh kasi magaling siya eh. Eh pwede mo rin naman kunin yung galing na yun eh. Huwag mo siyang pagurin masyado. Kaya ayun, nangayayan. Alam mo ba kaya nagpahinga yun? Nagkasakit eh.
Alam mo, namana ko na yung style ni Carwell eh. Maganda yung style niya eh. Praise God. So, ibig sabihin, lahat tayo dapat may ginagawa. Amen? Yes. Kaya ba natin panalangin? Magkaroon tayo ng mga prayer cells sa bawat barangay ng Bacoor. Simple-simple lang hinihingi sa atin eh. Magkaroon tayo ng prayer cells. Sino dito kaya niyang humawak ng 10 tao? Dati 5 lang, you know? Ngayon nag-increase. Eh, nagka-COVID kasi. Kaya nagmahal. And, alam nyo, masaya kapag meron kang pananagutan eh. Alam nyo yung mga pastor na walang pananagutan? Malungkot yun eh. Yung hindi, yung wala siyang ginagawa na pastor lang siya natawag. Kahit walang ordination ng tao, in-ordain ka ng Diyos. Yes. Pag wala kang pananagutan, hindi enjoy. Wala kang isishare eh. Pero kapag kami pananagutan ka, ikaw nagpapastor, pagkatapos may pananagutan ka, doon sa ano, katulad nung nakikita ko yung mga sharing ni Raquel. Binabasa ko yun eh. Lahat ng mga ginagawa ng mga tinitingnan ko, binabasa ko. Si Raquel, anong pastor ang gumagawa dito? Actually, maganda yung mga sharing niya ng mga, ikaw ba nun? Galing dito? Galing dito? O galing dun sa papel ng ito eh. Tapos senior lang. Praise God. Nakikita ko, ang lalim mo eh. Kaya minsan eh, ayokong pumagitna dahil baka malunod ako. Eh, hindi pastor yan. Ano pa kaya kung pastor pa? Amen? Ang inilalagay ng Panginoon sa puso ko eh. Dadami yung pastor natin. Amen. Ipapasok ko ngayon. Kukunti na lang minuto. Saka ko ngayon papasok yung aking prepare na teaching. Ano yung pinangako ko ng Huwebes? Mula nung Huwebes, ang pangako ko, magtuturo na ako ng Beatitude. No? Beatitude. Ilagay natin sa Matthew chapter 5, beginning verse 1 hanggang 4 or 5. Okay. And seeing the multitude, he went up in the mountain, and when he was set, his disciples came unto him. Nakita niyo, si Jesus ay talino talaga, no? Kasi wala pang mic noon. Kaya yung hangin papunta yun, ginamit niya yung nature eh. Siyempre madadala ng hangin pa ibaba yung boses niya. Ilan yung mga tao? Ang dami ng tao yun. Dito, eh hindi sinabi kung ilan yung taong yun eh. Pero marami yun. Multitude eh. Pero yung kanyang mga alagad nandirito sa kanyang paligid. Kaya dapat yung mga alagad, yung mga pastor, at mga workers, nandiyan lang sa tabi-tabi. Hindi nandoon sa labas. Amen? Okay. And he opened his mouth. He opened his mouth, meaning to say, nagsalita siya. Amen? Hindi siya bumulong lang. Hindi. Nagsalita siya. And he opened his mouth and taught them, saying, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Sabi niya, mapalad, happy, maligaya, yung mga tao na wala nang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Hindi yung vaccine. Alam, kita niyo, dami-dami mga nailalagay sa mga Facebook na yung epekto ng vaccine. Kaya hanggang ngayon, pati yung mga doktor nalilito na rin. Pati yung mga government officials nalilito na rin. Merong nagyabang na government official na kapag dumating daw yung vaccine na yun,
Siya yung kauna-unahang magpapaturo. May kasama siyang 3,000. Pati yung 3,000 eh. Niyakan niya. Praise God. Ba't hindi na lang siya muna? Yes. At pagkatapos ng 2 linggo titignan o obserbahan kung namatay siya, okay lang, di ba? Yes. Isa sa'yo, mabuhay siya, papahamak naman yung mga tao. Ngayon, kung nabuhay siya, di pila-pila tayo, nabuhay siya. Praise God. Ngayon ito, si Jesus, sabi niya, happy are those whose faith is in the Lord. No? Wala lang ibang inaasahan, kundi ang Panginoon, pagkat sila yung paghaharian ng Diyos. Paano yan kung pinaghaharian ka ng takot? Nawawa naman yung pamilya ko pag namatay ako. Sino sabi sa'yo? Pag namatay ka ba, hindi mo sabihin hindi na makakakilos ang Diyos ang Diyos. Di ba? Tingnan niyo yung bata. Yung bata hindi niya nagtapo. Tinatanggap niya yung pagmamahal, tinatanggap niya yung... Pagkatapos wala siyang problema. Yung nag-aalaga sa kanya ng mga problema. Yung matanda, ang daming iniintindi. Paano yan pag namatay ako? Sino mag-aalaga ng aking ako? Ako muna yan! Hindi ka na mapakustol. Pag namatay ka, di libing. Mamaho ka pa nila. Blessed the Holy Spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Wala nang inaasahan. Nakakita ba kayo parang yung pulubi. Yung nagpapalimos. Nakakita ba kayo na yung nagpapalimos ay may dalang panukli? Yung nagpapalimos, ang inaasahan niya lamang yung makukuha niya na nilimos sa kanya. Swerte siya, hindi mapalad kasi yung ibang mga Kristiyano, kung question yung swerte tsaka mapalad Swerte siya, no? Kapag may nagbigay sa kanya ng malaki, swerte yun. Bakit? Maraming tinapay mabibili niya. Malas lang niya kung walang nagbigay sa kanya. Pero palagay ko naman, walang pulubi na lumabas, butata. Amen? Kaya ikaw, kapag lumabas ka at ipinakita mo sa Panginoon, I am a mendicant of your love. I am a mendicant of your power. Merong makikita sa iyo. Yes. Amen. Sapagkat paghaharian ka, yan parang niya paghaharian siya ng Diyos. Ito yung pangalawa. Punta na tayo sa verse 4. Blessed are they that mourn. Matagal ko lang pinag-iisipang mabuti ko. Bakit ka naging blessed? Nagmumurn ka. Bakit ganun? Talagang mahiwaga magsalita si Lord. Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Ano minumurn mo dyan? Nagmumurn ka kapag ka namatay mahal mo sa buhay. Amen? Hindi ka naman nagmumurn kapag ka namatay ang kaaway mo Baka nagpipiesta ka pa Di ba? Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. What are you mourning about? What are you mourning for? Bakit ka nagmumurn? Yung pala ibig sabihin niya, ganito. Kagabi ko lang natanggap ito. Sabi ba? Amen? Fresh revelation. Iba kasi panis na Dito hindi. Blessed are you if you mourn for your weaknesses. Yes. Because God, alam niyo, kagabi pa kami nag-usap ng Panginoon. Hanggang kaninang pinag-uusapan namin yan. Why is it blessed to mourn and we shall be comforted? If you mourn for your weaknesses because you have not been able to do what is expected of you. Amen. Amen. And it changes your life. Yes.
A life-changing message. Mapalad yung mga nananangis, yung mga nagdadalamhati. Ano ang pinagdadalamhati mo? Ipinagdadalamhati mo yung mga kakulangan mo, pinagdadalamhati mo yung mga kabiguan mo, pinagdadalamhati mo yung mga bagay na nakapagbigay ng pagdalamhati sa Diyos. Pag ikaw ay nagdalamhati doon, babaguhin ng Diyos ang iyong ugali, Yes. Diyos ang iyong pagkatao. Para nang sa gayon, ma-comfort ka naman. How many times have you been mourning because you failed God? Yan inaasahan si Lord sa iyo. Pero you were not able to deliver it. You were not able to do it. Remember this. Kaya galit na galit ako doon sa laging nagsasabing, you are blessed because of the finished work of Jesus in the cross of Calvary. That is one. That is the entrance. Pero how did you react to that action of God? Mahalaga yun. Now, if you've been able to enter into the kingdom and hindi mo ginawa ang nararapat mong gawin, you should mourn. Hindi yun sasabihin mo, okay na yun kasi that's the finished work of Jesus in Calvary. That is satanic. Kaya, yung iba nagtuturo, pinag-isipan niya kaya, nakausap niya kaya ang Lord dito? If you mourn because you weren't able to deliver what God is expecting from you, then you will be comforted. Amen. Bakit? Nag-aangad ka maging banal eh. From the very beginning, banal ka eh. And God is expecting you to be banal also. Yes. Hindi ikaw yung taong sapagkat kami tao lang. Kasi siya na tao lang. No. God has a bigger perspective on you. You were created in the image of God. The Spirit of God is in you. Yes, amen. Kaya ka naging buhay. Because hiningahan ka ng Diyos. Kaninong hininga ang nandyan at hanggang ngayon ay nakakabit pa rin sa iyo. That is why there is an expectation from God na gagawin mo because you are connected with God. Amen? You are connected with God. That is why anything that is ungodly, kapag godly ka, galit ka, ayaw mo. It seems to be comfortable pagka, hindi ka naman nanalangin. Bakit? Kasi finish mo Jesus. No! Kaya tinawag ka para may kasama siya. Siya yung general. Ikaw yung tauhan. Hello! Amen. Kaya, ang daming kakasakit tuloy, ang daming, bakit? Kasi inilalayo ng ibang mga pastor, yung ibang mga tao, sa paglapit sa Diyos. Hindi ka na kinakailangan manalangin ng mahaba. Harinig na kayo ganun lang nagsasalita. Hindi ka na kailangan manalangin ng mahaba kasi ginawa na ni Lord yan. Anong akala mo? Hanggang doon lang? Nagsimula lang ang buhay mo talaga nung ikaw ay nabuhay. Hindi yun nagsimula na ikaw ay lustayin ang mga binibigay ng Diyos. No? Nagsimula yun na isabuhay mo ang bagong buhay, a new creation, binigay ng Diyos sa'yo. Pag gano'n ang pagkakaunawa mo, ang nasa sa isip mo ay hindi yung convenience, kundi ang naiisip mo, how would I please God in my life? That was the message na binigay sa akin ng Diyos noong
1984. In my life, Lord, be glorified. Isipin mo ngayon, is your life glorifying to God now? O nag-i-enjoy ka lang dahil sa alam mo pupunta ka sa langit, baka yung expectation mo ay mabigo ka. Bakit? Hindi mo nilaliman ang pag-aaral. Katulad ko, yung tatay ko, one of the meekest people na na-meet ko, yung tatay ko. Mabait yung tatay ko. 2 beses nang nakita ko nakipag-away yun at wala siyang kasalanan doon. Sa palagay niyo, tama na sirain ko yung pagkakilala ng tao sa kanya dahil magiging masabulero ko. Nalulungkot nga ako eh. Kasi nasuntok ako ng tatay ko dahil nakikipag-away ako sa kapitbahay namin. Peacemaker ang tatay ko. Umawat siya sa nagkaaway na kamag-anak niya. Sinalag niya yung itak. Pagkatapos binali niya. Tuwa siya kapag ako'y basagulero, siya lumilikha ng away. Hindi. Kasi makakasira sa pangalan niya. Ikaw, hinangad mo ba na mapairugan, mabigyan ng karangalan ng kanyang pangalan? Alam niyo kapatid, hindi lang tayo nag-praise the Lord. Praise God, praise the Lord. Hallelujah. Praise. It is on what you do. The reason why you want to be excellent, you want to be an honor, meron kang honor, is not because of you, but because of the name that you carry. Amen? Amen. Huwag mo pagmalaki palagi, ang mga anak ko, ang pamilya ko, ganito. No! Did your family give praises to God? Gayahin natin si Job. Si Job, araw-araw, umaga-umaga, nananalangin. Para ano? Baka sakaling hindi nanalangin yung kanyang anak, baka pinahiya ng kanyang mga anak ang pangalan ng Diyos, sinasagot niya, pinakikiusap niya sa Diyos. Amen? It's not always for comfort, but we are making the name of the Lord in a comfortable situation. And then, doon magkakaroon ka ng power. Magkakaroon ka ng kapangyarihan. I have read that people who have been powerful, isa lang nakita ko. Nagkakaisa sila na ang kanilang gustong mangyari ay ipakilala si Lord. Hindi ipakilala yung kanilang sarili. Yung iba, pinapupunta sa isang lugar na kung saan gusto silang patayin. Ang pinakatagumpay nila ay hindi yung tumatakbo. Si Santo Tomas, tumakbo. Hinabol siya ng Panginoon, ibinalik siya. Hanggang sa nagkaroon ng gawain sa Espanya. Pagkatapos, dinala siya sa India. Gusto rin siyang patayin. Muntik na siyang tumakbo ulit. Pero, nakapagtayo siya ng gawain doon. Hindi niya hinanap yung mga mananampalataya na pagkatapos doon siya magpupusto. Pinagtatayo siya. Amen. Sino pa? Maraming mga great men ang hinanong ka. Si Pedro, tumakbo. Si Pedro. Sabi nila, ikaw na unang obispo ng Romano Katoliko.
tumakbo. Kaya kung ang pananampalataya mo ay batay sa pananampalataya ni Pedro, takbuhin ka rin. Pero anong ginawa ni Lord, ni Jesus, nung nakasalubong niya si Pedro? Nakita rin ni Pedro. Kasi papatay si Pedro. Tatanggalan siya ng ulo. Pero nun, nakita niya, sinalubong siya ni Jesus. Sabi ni Pedro, "O Vadis Domini, saan ka pupunta, Panginoon? Babalik ako doon sa pinanggalingan mo para magpapako ulit sa krus dahil tinanggihan mo." Hindi ka niya naiiyak. Magpapapako ulit si Jesus dahil tinanggihan mo. Tinanggihan ni Pedro. Yun, isang malaking opportunity na binibigay sa iyo. Tapos sabi niya, "No Lord, ako na." Kaya nung siya'y ipapako sa krus, katulad ng pagpako kay Kristo, hiniling niya, "Hindi ako karapat-dapat ipako ninyo. Ipako ninyo ang patiwari." Dahil may ito. Doon, na-bless Lord. Inaminin niya. "Blessed are they that mourn, for they shall be." Si Pablo nga hindi niya tinanggihan yung pagpulog ng ulo sa kanya. Fiesta. Nagpinubutan siya. Pero sino-sino yung mga nagpiesta, hindi mo na alam ang pangalan. Pero yung pinagpiestahan, kilala hanggang ngayon. Amen? Blessed are they that mourn, for they shall be free. Praise God. Tayo yung manalangin. Father, in the name of Jesus, mapalad, Panginoon, yung taong binibigyan mo ng pagkakataon para mabago ang kanyang perspective. Lord, hindi kami natatakot. Anong katatakutan namin? Mamatay kami sa mali, mamatay kami sa tama. Lord, pag mali ang kamatayan namin, hindi ka namin makikita. Pero kung tama ang kamatayan namin, Panginoon, makakasalamuhan ka namin. Saan kami pupunta? Lord, bigyan mo kami ng matibay na buong ng pananampalataya na kami sumunod sa iyo. Ang sampalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God.